Mainit na balita ngayong tanghali. Panukalang budget ng bansa para sa taon 2025 pasado na sa Kamara. Rekomendasyon na bawasan ang budget ng Office of the Vice President kasama sa inaprubahan. Membership ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House committees tinanggal sa plenaryo. Senatorial line-up ng PBBM administration para sa taong 2025 midterm elections iniaanunsyo na ngayong araw. Raffle para sa party list groups itinakdaan ng COMELEC sa October 18. Bilang ng party list groups sa opisyal na balota tutukuyin. Kasanayan ng publiko sa posibleng pagtama ng malakas na lindol muling sinubok sa third nationwide simultaneous earthquake drill. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 26, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pasado na sa Kamara ang 2025 General Appropriations Bill o House Bill number 10800. Kabilang din sa inaprubahan ang tinapyasang pondo ng Office of the Vice President na 733 million pesos para sa susunod na taon. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa botong 285 na pabor, 3 hindi pabor, 0 abstention. Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 10800 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o GAB. Pagkatapos ng 8 araw na deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Isang araw rin ito matapos i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget. Nagkakahalaga ang 2025 GAB ng 6.352 trillion pesos. 10.1% na mas mataas kaysa sa 2024 national budget. Nagawa natin ang trabaho para busisiin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ang 3 makabayan solons ang tumutol sa pagpasa ng 2025 proposed budget. Ayon sa kanila, kulang ang pondo para sa social services at agrikultura, subalit malaki ang budget na nakalaan sa ibang gastusin, gaya ng depensa at infrastruktura. The Filipino people needs sufficient budget for health and basic social services. Kailangan natin ng sapat na budget para sa agrikultura at pagkain. We need sufficient budget to develop our own industries. Yan ang gustong matamasa ng taong bayan. Sa plenary session, bumuo naman ng isang small committee na may tungkuling iproseso ang individual amendments sa panukalang pambansang pondo. Nakapaloob naman sa inaprubahan ng Kamara ang tinapyasang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magiging 733 million pesos ang 2025 budget ng OVP sa susunod na taon sa halip na higit 2 billion pesos. Anya, sa gitna ng frustration ng mga kongresista dahil sa pag-boycott ng Vice Presidente sa budget deliberations, may mga nagrekomendang gawing zero budget o lubhang tapyasan pa ang proposed budget para sa OVP. Gayunman, kailangan pa rin ng sapat na pondo ng opisina ng pangalawang Pangulo ayon sa House Speaker. Kailangan namang maipasa sa Senado ang bersyon nito ng 2025 General Appropriations Bill at pagkatapos ay magkakaroon ng Bicameral Conference Committee upang pagkasunduan ang magkakaibang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Samantala, bago ito, bahagya pang nagkatensyon sa plenaryo nang dinidinig pa ang budget proposal para sa Department of Health. Ito ay matapos tangkain ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na pigilang tapusin ang deliberasyon sa DOH budget. Mr. Speaker, having no more members of the minority... Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpolation of the proposed budget of the Department of Health
Is there any objection? The chair Speaker, I hears have a none. motion ruling, Let me please. question. Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Session suspended. Matatanda ang sinuspende ng House of Representatives ang plenary debates ng proposed budget ng DOH noong September 23 matapos magpahayag ng pagkadismaya si Congressman Lee sa aksyon ng kagawaran upang mabawasan ang gastos ng mga Pilipino sa pagpapaospital at serbisyong pangkalusugan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarap sa dinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang isang dating Department of Education Undersecretary at naging Head of Procurement Entity ng kagawaran na si Gloria Mercado. Nakatanggap umano ang dating DepEd official ng 50,000 kada buwan mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 9 na buwan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Isang dating Undersecretary for Human Resources and Organizational Development ng Department of Education, ang Head of Procurement Entity ng kagawaran, ang tumestigo sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang House panel na nag-iimbestiga sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng Department of Education o DepEd, ng kalihim pa ng kagawaran ang Vice Presidente. Inihayag ni Gloria Mercado, dating DepEd Undersecretary at Head of Procurement Entity, na sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September 2023, nakatanggap ito ng envelope na may lamang 50,000 pesos buwan-buwan mula sa tanggapan ni VP Duterte. Inusisa ng mga kongresista kung para saan ito at kung naniniwala ba itong payola o suhol ito sa kanya ng pangalawang Pangulo sa pagiging Head of Procurement Entity o HOPE sa DepEd. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as HOPE? Bakit po walang envelope nung HR pa lang kayo? Tapos biglang nagka-envelope nung naging HOPE kayo? I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the documents. If that is just an allowance, ma'am, then the rest of the officials of the DepEd should be receiving also their respective envelopes. Do you think so? Don't you think so, ma'am? If that is just an allowance, then the rest of the officers of DepEd should have their own envelopes as well. Mr. Chair, that's precisely the reason why I did not open any of it. Because I understand. that was very uncomfortable on I my understand. And that leads me to the next question, ma'am. Why were you so uncomfortable with the envelope when you believe that that is just an allowance? I'm 40 years in government. Self-made po kami. I come from Samar. So I have all reasons to protect my name. You wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe. Because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the HOPE? It could be. Dahil hindi komportable sa natanggap na salapi mula sa tanggapan ni VP Duterte na nooy DepEd Secretary, ayon kay Mercado, pagkaretiro sa pwesto, ipinagkaloob niya ito sa isang non-government organization o NGO. Iprenesenta ni Mercado sa House panel ang mga sobre kung saan inilagay umano ang mga salapi. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your
long history and long service to the Republic, 40 long years. I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think, I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec? So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Samantala, inihayag din ni Mercado sa pagdinig na pinagbibitiw umano siya sa pwesto noong October 2023. Ito ay matapos niya umanong questionin ang procurement process kaugnay ng DepEd computerization program. Gayunman, tumanggi itong magbitiw sa pwesto at nag-voluntary retirement siya. Ang aligasyon naman kaugnay ng procurement process sa DepEd computerization program, pinabulaanan ng dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd at naging tagapagsalita ni VP Duterte na si Attorney Reynold Munsayak. I was approached, by Attorney Munsayak, and he suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. The timing of my meeting with Ms. Zuleika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the real reason behind the push to relieve me of my office. Una ho, wala akong dahilan o interes o inklinasyon na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Ang naaalala ko po dyan, si Resty po ang kausap ko, sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi na aabot yan sa December 2023. So, mag-decide na kayo kung ire-rebid nyo yan. Kasi kung ire-rebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo, mayu-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Muling binigyang diin ng chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi politika ang layo ng pagdinig kaugnay ng paggastos ng pondo ng OVP at ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na may mga puna o findings mismo ang Commission on Audit o COA, kundi imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng kaban ng bayan na anyay pasok sa pandarambong o plunder. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Kaya nga po napaka-importante na may presence po dito sa inquiry from their side, from the Office of the Vice President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa iyo eh. Ganun talaga yun. So kailangan kaya ka nga po may forum dito para mabigyan po lahat ng tsansa ng equal opportunity na magsalita at ipaliwanag po yung mga problema sa concerns na hinaharap ng agent. Bukod sa 2022-2023 confidential funds ng OVP, may motu proprio inquiry din ang House panel sa umano'y pagpalya ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na makapag-deliver ng good condition computer units sa kinauukulang users nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga isyong ibinabato sa kanya sa gitna ng paghihintay sa kanya ng mga kongresista sa budget deliberations sa Kamara. Kasama rin sa kanyang sinagot ang panawagan ng kongresista na magbitiw na siya sa posisyon. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi niya lilisanin ang kanyang posisyon sa kabila ng panawagan ng ilang mga mambabatas na siya ay magbitiw na sa pwesto. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao
dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Aniya hindi niya kailangang sagutin ang mga ibinabato sa kanya ng mga mambabatas, kundi dapat niyang pagsilbihan o sagutin ang 32 milyong taong naniwala at bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Sinabi rin ng ikalawang Pangulo na ito ay bahagi ng paghahanap nila ng maipupulas sa kanya para sa pinaplano nilang impeachment. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Samantala, pinanindigan ni VP Sara ang hindi nito pagdalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. We will see. Sinabi ko naman na noon, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Ngunit sa kabila nito, kinumpirma naman ni VP Duterte na dadaluhan nila ang 2025 budget deliberations sa Senado. Inaantay na lang aniya nila ang schedule ng nasabing pagdinig. Sigurado yung attendance namin. In fact, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Samantala ayon sa Vice Presidente, magtutuloy ang pagtatrabaho ng OVP kahit magkano pa aniya ang budget na ibigay sa kanila para sa susunod na taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang pagkatanggal ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committees. Nauna nang tinanggal si Congressman Marcoleta sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung dahilan ng pagkakatanggal kay Congressman Marcoleta sa House Committees at may reaksyon na ba siya ukol dito? Aga sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committees. Walang binanggit na dahilan sa pagtatanggal ni Congressman Marcoleta sa House Committees on Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong ito, inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronda. Si Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson naman ang hahalili sa committee membership ni Representative Marcoleta. Pakinggan natin ang naging pahayag. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect to the Commission on Appointment, to the Committee on Energy, to the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts and Consti Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Nito lamang ding buwan ng Setyembre ng tanggalin ng kongresista sa pagiging Vice Chairperson at miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa ngayon, wala pang reaksyon dito ang kongresista. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Malakas ang ebidensya laban kay Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito sa kasong qualified human trafficking ayon sa Department of Justice o DOJ. Kahapon, inumpisahan na ang pre-markings of evidence sa kasong ito
kung saan dumalo si Kibuloy sa pamamagitan ng video conference. Narito ang report ni Dante Amento. Pangunahing ebidensya ng prosekusyon o Department of Justice ang testimonya ni alias Amanda sa kasong qualified human trafficking na nakahain sa Pasig City Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa-akusado nito. Si Amanda ang witness complainant o biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa kasong ito. Yung pinakamabigat na ebidensya laban sa mga akusado sa kaso na to ay yung testigo ni alias Amanda. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., wala pa siyang impormasyon sa ibang ebidensya na ihaharap ng panel of prosecutors sa hukuman. Kung di yung nagkakamali, malamang ilalagay ito sa forma ng isang judicial affidavit. No? Depende na kung ano yung patakaran ng korte na yan. Pero yun na yung pinaka-ebidensya dyan. Dagdag pa ni Yusek T. sa 3 iba pa na umano'y biktima rin ni Kibuloy na lumapit sa DOJ. 2 ang mukhang handa na ring magsampa ng hiwalay na reklamong human trafficking. Inilapit na rin anya sila sa Witness Protection Program o WPP para sa kanilang seguridad. Alalahanin lang natin ang mga human trafficking victims, di natin to pwedeng pilitin na magkaso. Pabayaan natin sila sa sarili nilang pace, pero tansya naman namin na abot tayo doon. May mga panibagong mga kaso laban kay Pastor Kibuloy. Samantala, hindi natapos kahapon ang pre-markings of evidence sa kasong qualified human trafficking ni Kibuloy. Dumaluan niya si Kibuloy ngunit sa pamamagitan lamang ng video conferencing. Itutuloy ang prosesong ito sa darating na October 11. Exhibits were marked and the witnesses were identified, but we were not able to finish it because of the voluminous records that we have. No? So we decided to have it rescheduled on another day. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagpapaliwanagin sa susunod na pagdinig ng Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at ilan pang PNP officials na kasama ng POGO personalities sa ilang litrato na ipinakita sa nakaraang hearing. Samantala, inaasahan namang magbibigay pa ng maraming impormasyon si Alice Guo sa komite matapos ang mga inilahad dito sa nakaraang executive session. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Isang prominenteng pangalan ang lumitaw sa executive session ng Senado kay Alice Guo alias Guo Waping. Ito ang inihayag ni Senador Risa Contiveros matapos pagbigyan ang hiling na executive session ng dating Bambantanlac Mayor. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Guo Waping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Sinabi naman ni Senador JV Ejercito na may nasabi rin si Alice Guo kung paano ito napasok sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ngunit inaasahan niyang magsasaad pa si Guo ng iba pang detalye kapag mas komportable na ito na magsalita. May mga nagtutugma-tugma naman eh. Siguro pag natapos ito, hopefully matapos na mag-terminate na natin ito. Kung magsabi po siya nung pinaka most guilty, tinanong ko siya kung siya ay guilty, sabi niya hindi, he's guilty. So kung masabi niya kung sino talaga mastermind, then yun namang importante, malaman natin yung pinakapuno eh. Diba? Ako naniwala, baka porn lang ito yung mga yung mga babaeng ito eh. Wala pang naitakdang petsa kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig ng Senado kay Alice Guo at sa mga isyong kinasasangkutan nito. Gayunman, inaasahang dadalo dito ang mga personalidad na naipakita sa ilang litrato kasama ang POGO personalities. Since photos of a former chief PNP and other PNP personalities with POGO personalities were shown, we deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato del Rosa na handang magpaliwanag si dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Sabi niya doon sa aming group chat na I'm not the one. I'm not doing that. Explanation niya sa amin. Hintayin natin yung official explanation niya sa committee. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni dating Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo noong Hulyo at hindi siya kailanman tumanggap ng payola
mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa katunayan, anya ay siya pa mismo ang nag-utos para salakayin ang POGO Hub sa Bamban, Tarlac na sinasabing konektado kay Guo. Ang detalye sa ulat ni Leia Ilagan. Nanindigan si dating Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi siya kailanman naging protektor ng ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Wala rin aniya siyang kinalaman sa pagpapatakas kay Alice Guo, gaya ng nais na palabasin ng ilan. I can face anybody squarely eye to eye without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Guo, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Ang pahayag ay ginawa ng dating Chief PNP matapos na lumabas sa pagdinig sa Senado ang kanyang mga litrato kasama ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley at si Suwal Pangasinan Mayor Lisel Dodong Kalugay. Inilabas rin sa hearing ang larawan ni Acorda habang umano'y kamiting si Tony Yang noong siya pa ang Regional Director sa Cagayan de Oro. Sinabi ni Acorda, hindi dapat bigyang konklusyon ang mga litrato kung saan nakitang kasama niya ang mga personalidad na iniimbestigahan ng Senado kaugnay ng POGO issue. With regards to the picture na pinipilit akong i-connect or ini-insinuate na i-connect doon sa illegal operations, wala akong masabi dyan. I never tolerated or transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila, kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa illegal. Yan lang po ang masasabi ko. Diin pa ng dating Chief PNP, siya ang nagparade noon sa POGO Hub sa Bamban, Tarlac, kaya't malabong tumatanggap siya ng payola mula dito. Ako ang nagpa-operate sa Bamban, no? That is to put the record straight. Yan, hindi tayo nakikipag-transaction, hindi tayo nakikipag-negotiate kung whatever na gusto nilang insinuate. Now, with regards to the pictures na malapit sa POGO, wala akong kinakausap tungkol sa POGO, wala akong mga kaibigan na tungkol sa POGO. During that time na nakuha yung pictures yan, 2010, you know what is the stand of the government during that time. And kahit na that is the stand of the government during that time, hindi ko po alam na may POGO operation si Mr. Yang. Inamin din ni General Acorda na nasaktan siya sa mga naglalabasang issue at panghuhusga dahil lamang sa mga litrato. As I said before, medyo masakit. Hindi lang medyo, talaga masakit. Because for 37 years, I tried to keep my records clean. Pero just for one picture or many pictures and with so many innuendos, nasira agad. Pero kasama na yan sa serbisyo. Tiniyak din ito na nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho noong siya pa ay nasa police service. All I can say is bilang Pilipino, I think nagawa ko lahat kung dapat kong gawin bilang Pilipino, lalo-lalo na sa terms of national security. And bilang police din, ginampanan ko rin yung lahat ng dapat kong gawin as alagad ng batas without fear or favor. Sinabi rin ni General Acorda na bagamat nasasangkot siya ngayon sa kontrobersya, ay wala aniya siyang pinagsisisihan dahil ginawa niya ito para sa national security. Basta masasabi ko lang, if I am going to live another life at despite all the things that I'm despite all the setbacks na meron ako ngayon, I really still do the same thing for the sake of our national security. I hope yung mga ating mga kababayan lawakan ng pag-iisip. Maraming mga nangyari sa behind the curtains. Matatandaang lumutang ang issue hinggil sa isang dating Chief PNP na umano'y tumatanggap ng payola sa POGO at dawit sa pagpapatakas kay Alice Guo matapos itong sabihin sa Senate hearing ni PAGCOR official Raul Villanueva. Subalit kalaunan ay inamin ni Villanueva na chismis lang ito sa Intel community at wala siyang hawak na ebidensya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Itinakda ng Commission on Elections o COMELEC ang raffle para sa party list groups sa darating na October 18. Dito malalaman kung ano ang magiging bilang nila sa opisyal na balota para sa 2025 national and local elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ilang party list groups ba ang inaasahang makakasama sa 2025 elections? Magandang tanghali aga. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin, 160 na party list groups ang inaasahang makakasama sa 2025 national and local elections. Daan ng kasalukuyang nakarehistro dito sa komisyon. Sa ngayon, may bagong 42 na naaprubahan din ang application for accreditation. Dagdag pa ni Garcia, sa mga susunod na araw, maglalabas din sila ng desisyon sa aplikasyon ng iba pang grupo. Sa COMELEC Resolution number 11068, nakasaad dito ang mga panuntunan sa gagawing raffle ng mga party list group. Itinakda ito ng COMELEC sa October 18 ng alas 9 ng umaga sa Chairman's Hall sa Palacio del Gobernador. Sa raffle, malalaman aga kung ano ang magiging bilang ng bawat party list sa balota pagdating ng eleksyon. Inalis na kasi ng COMELEC ang rule na alphabetical ang paglalagay ng pangalan ng party list sa balota. Kasi kinakailangan i-raffle ang numero nila na lalabas sa mga balota. At kanina rin ay napagtibay na namin more or less yung bilang ng mga party list na newly accredited. 42 talaga ito. At the same time, kanina may mga niresolve na kami. Yung mga nahuhuli na lamang na niresolve namin patungkol sa kung pagbibigyan ba yung mga motion for reconsiderations, yung mga pending manifestation of intent to participate. Sa araw ng raffle ng party list groups ay mayroong isa lamang na representative o kinatawan na pinapayagan ang COMELEC na dumalo doon sa raffle, no? At kapag hindi naman nakadalo o bigong umattend ang isang party list group o magpadala ng kanyang kinatawan, ay ilalagay sila kung ano yung pinakahuling number ng party list. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inanunsyo na ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang senatorial line-up ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa darating na 2025 midterm elections. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuho live. Nel, sino-sino ang mga susuportahan ni Pangulong Marcos Jr. sa darating na halalan? Yes, ay kombinasyon ng mga dating senador, re-electionist at kongresista ang mga inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Convention 2024 sa Pasay City. Ang 12 senatorial slate ng administrasyon ay sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abigail Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senator Panfilo Lacson, Senators Lito Lapid at Amy Marcos. Kasama rin sina dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, dating Senator Tito Soto, Senator Francis Tolentino, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Las Piñas Representative Camille Villar. Hiling ng Pangulo sa kanyang mga inendorso, mapanatili ang katapatan sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Sinagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang paratang ng China hinggil sa ginagawa umanong arms race sa gitna ng pananatili ng missile system ng Amerika sa Pilipinas. Inamon rin ng kalihim ang China na baklasin ang kanilang missile systems at lumaya sa mga inukupan nilang bahura sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. Binueltahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangungwestiyon at paratang ng China na umano'y arms race o pakikipagpaligsahan ng Pilipinas sa pagkakaroon ng military weapons.
Sa isang panayam sa pagbubukas ng ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City, sinabi ni Secretary Teodoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capabilities nito. Giit pa ng kalihim na walang dapat ikaalarma ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto sila sa kagamitan. Aniya, bago manghimasok ang Beijing sa defense posture ng Pilipinas, ay mauna silang baklasin ang inilagay nilang ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas sa mga inukupan nilang bahura sa West Philippine Sea. Yun ang sinasabi ng China. Tayo, dinedepensahan lang natin ang ating sarili. Kung sila nagsasabi, may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila, alisin nila yung ballistic capability nila, tibagin nila yung mischief reef, at saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands, umalis sila sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng Defense Chief na gumagamit ng reverse psychology ang Beijing, ngunit hindi magpapatinag rito ang Pilipinas. Before they interfere with our creating a credible deterrent, anyway, we follow international law. No? So I will just repeat that we will do what needs to be done to create a credible deterrent posture. Magugunitang inalmahan ng China ang pag-deploy sa bansa ng MRC o Mid-Range Capability Ballistic Missiles ng Amerika na may kakayahang puntiryahin ang target hanggang sa mainland China. Noong Abril pa ito dinala sa bansa para gamitin sa training ng mga sundalo at planong pagbili ng kahalintulad na missile system. Wala pa umanong petsa kung kailan ito aalisin sa Pilipinas. Pero kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tatanungin, mas gusto niyang manatili na lamang sa bansa ang USMRC. Kung ako ang masusunod, no, if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa, nakapaloob sa Horizon 3 ang modernization program ng sandataang lakas ng Pilipinas. Kasama dito ang mga aspetong dapat palakasin, gaya ng cybersecurity at pagbili ng dagdag na mga barkong magpapatrolya sa West Philippine Sea. Kailangan ng malaking pondo para maisakatuparan ito. Ayon kay General Browner, nasa 254 billion pesos ang initial na proposed budget ng AFP. Ngunit natapyasan ito at naging 75 billion pesos na lang. We really need the help of our Congress, of the nation, no? Na dapat ay palakasin natin yung ating armed forces. Nang sa gayon ay makabuo tayo ng defensive posture, credible defensive posture, so that we will be able to deter any intentions of any country to violate our sovereignty and our sovereign rights. Samantala, inihayag naman ni Defense Secretary Teodoro na buo na ang desisyon ng pamahalaan na bumili ng multi-role fighter jets. Gayunman, posibleng matagalan pa ito depende na rin sa supply. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa ating mga kasangbahay, asahan ang minimal delay sa mga paliparan sa bansa sa September 30 dahil sa isasagawang upgrade ng Air Traffic Management System ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang pinakaapektado lalo na't nagsisimula ang operasyon ng mga red-eye flights nito ng alas 4 ng madaling araw. Ang upgrade na inaasahan tatagal ng 1 oras ay inaasahan magdudulot ng mas epektibong operasyon ng air traffic, mababawasan ang mga pagkaantala at magkakaroon ng mas maayos na karanasan para sa parehong mga airline at pasahero. Nai-release na ng Department of Budget and Management ang 36.54 na milyong piso para sa dagdag sweldo ng mga empleyado ng pamahalaan.
Nasa 308 na ahensya at departamento ng gobyerno ang nakatanggap na ng nasabing budget. Ang unang tranche ng salary increase ay retroactive mula January 2024 alinsunod sa Executive Order 64 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang ang susunod na mga tranche ay ipatutupad mula Enero 2025 hanggang Enero 2027. Nanawagan ng isang consumer group sa gobyerno na muling pag-aralan ng SIM Registration Law o Republic Act 1-1934 dahil sa patuloy na paglaganap ng tech scams. Ayon kay Pet Climaco, Secretary General ng Consumer at Mamamayan, tila nabigo ang batas na ito dahil hindi pa rin nasosolusyonan ang mga cybercrimes. Sa kabila ng pagpapatupad ng batas, tumaas pa ng 21.8% ang bilang ng mga cybercrime sa unang bahagi ng 2024 kumpara noong nakaraang taon. Naghahanda ang Philippine Embassy sa Beirut para sa posibleng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon dahil sa tumitinding hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer, patuloy ang koordinasyon ng embahada sa pangunguna ni Ambassador Raymond Balatbat sa Filipino community para sa voluntaryong repatriation habang alert level 3 pa lang sa Lebanon. Sa ngayon, nanatiling walang Pilipinong nauulat na nasaktan sa hidwaan, ngunit patuloy ang panawagan ng embahada na umuwi na ang mga ito habang may commercial flights pa. Muling isinagawa ngayong araw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung saan nakilahok ang mga ahensya ng pamahalaan at ilang pribadong grupo. Muling sinubok ng NDRRMC at Office of the Civil Defense ang kahandaan ng ating mga kababayan sakaling tumama ang malakas na lindol. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta ang naging assessment ng NDRRMC dito sa third quarter nationwide earthquake drill? Ay sinabi ni Yusek Ariel Nepomuceno na kapag ka nagsasagawa ng ganitong national simultaneous earthquake drill ay dapat whole society approach. Kaya kapag merong ganitong NSED, dapat ay nakikiisa ang publiko. Naisagawa na kaninang umaga, September 26, ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of the Civil Defense o OCD ang third quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ngayong 2024. Dito sa isang hotel sa Capitolio, Pasig City, isinagawa ang ceremonial pressing of the button bilang hudyat sa pagsasagawa ng dock cover and hold. Kanina, binigyang diin ni Yusek Ariel Nepomuceno ang kahalagahan ng dock cover and hold na gagawin kapag merong lindol. Dapat anya na alam ng publiko ang ganitong posisyon na makakatulong para mabawasan ang posibleng casualty kapag merong malakas na lindol. Ang dock cover and hold anya ay paraan para hindi mawala sa balanse ang isang tao kapag umuga ang lupa o building na kinatatayuan. Samantala, nakiisa rin sa NSED ngayong umaga ang mga rescuers ng UNTV News and Rescue sa buong bansa. Gayon din ang mga empleyado ng KDR Group of Companies sa Caloocan City. Isa sa layunin ng NSED ang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One na pwedeng umabot ng 7.2 magnitude na lindol. Inaasahang pwede itong magpabagsak ng mga gusali at maging dahilan ng pagkasawi ng nasa 50,000 na mga individual. Ella, nakatakda naman yung susunod na National Simultaneous Earthquake Drill sa November 5, kasabayan ng World Tsunami Awareness Day. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. At para sa iba pang balita,
Binabantayan ngayon ng State Weather Bureau Pag-asa ang posibleng mabuo na low pressure area ngayong linggo. Anila, maaari itong magdala ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na sa Hilagang Luzon. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. 4 hanggang 7 bagyo pa inaasahan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Bukod dito, mataas na rin ang tsansa ng pagsisimula ng La Nina phenomenon. Most of the climate models combined with the expert judgments suggest a 71% chance of La Nina forming in September, October, November 2024 season and will likely persist until the first quarter of 2025. Ayon sa Pag-asa, pinalakas na mga hangin at mas maraming pag-ulan ang dalawang posibleng epekto ng La Nina. Historically po, may nakita tayong pattern that during weak La Nina, last quarter of the year, mas nagkakaroon po tayo ng mga occurrences ng mga super typhoon and typhoon category. So maaaring siya ay super typhoon or typhoon category and at the same time, rain-bearing po yung mga bagyo natin or other rain-bearing weather systems. Kaugnay nito, siniguro naman ni Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang kahandaan ng pamahalaan pagdating sa mga inaasahan pang bagyo ngayong taon. Actually, nung pagpupulong ng ating Pangulo doon, pumunta siya sa Rizal after ni Enteng, parang yun nga, in-effect natin kung ano yung problema sabay-sabay. And we reiterated those, Jet, para, kasi lalo na ngayon, marami pang itong mga sunod-sunod na linggo na ito ay may mga ini-expect pa tayo ng mga weather disturbances. At mabuti na lang, mataas din yung paghahanda natin ngayon in terms of responding, in terms of yung mga preposition groups natin at kung may kailangan pang itagdag. At the national level, meron tayong tinatawag, isa dun sa mga response clusters ay yung Search, Rescue and Retrieval Operation. Ito ay under sa Armed Forces of the Philippines. At katuwang dito lahat ng mga uniformed services na talagang may kapasidad para gawin ito. Samantala, siniguro rin ng Quezon City DRRMO na nakabantay ang 3 nilang search and rescue teams sa posibleng mga pagbaha sa lungsod. Bukod dito, mayroong pagpupulong kasama ang mga barangay tuwing may inaasahang bagyong paparating lalo na sa flood-prone areas. Kasama rin sa nasabing meeting ang iba pang ahensya ng lungsod sa paghahanda. Sila yung mga response clusters po namin. Pag halimbawa SSDD, kailangan mag-ready na sila for hot meals na ipe-prepare namin sa evacuation center. Sa City Health naman po, mag-ready sila for mga anti-leptospirosis na medicines and other medicines para po ready sila sa mga evacuation centers. Even City Vet po, kailangan ready rin sila kasi usually may nare-rescue rin or may na-evacuate din mga for babies, kasama rin po yun sa pag-alaga po namin. Dagdag pa rito ang mga nakatalagang evacuation center sa bawat lugar na maaaring puntahan kung kinakailangang lumikas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ngayon ng Philippine Coast Guard na napalutang na muli ang lumubog na MTKR Jason Bradley sa Mariveles, Bataan. Sa update na ibinahagi ng PCG as of September 25, ay 70% na ng nasabing barko ang napalutang ng contracted salvor. Ayon sa mga otoridad, sa oras na makumpleto ang ginagawang pagpapalutang sa MTKR Jason Bradley, ay saka naman ito hahatakin patungo sa isang diving industry shipyard sa barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. July 26 ngayong taon nang lumubog ang MTKR Jason Bradley sa katubigang bahagi ng barangay Cabcaben, Mariveles, Bataan. Lulaan ang mahigit sa 5,000 litro ng diesel. Sinimulan ang siphoning operations noong August 10 matapos na matuklasan na mayroong tagas ang motor tanker.
Nililibot ngayon ng Office of the Civil Defense Region 6 ang mga iba't ibang mga lungsod sa Negros Occidental upang hasain pa ang kani-kanilang kahandaan at kasanayan sakaling magsagawa ng malawakang paglikas o evacuation. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na pag-aalburuto at banta ng Bulkang Kanlaon. Mula sa La Carlota City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta na ba ang sitwasyon ng mga residente dyan, lalo na yung mga naninirahan sa may danger zone? Aga, sa kasalukuyan ay wala munang pinahihintilutan na manatili sa 4-kilometer permanent danger zone habang yung mga residenteng inilikas na nasa 6-kilometer permanent danger zone ay pinayagan na silang makauwi sa kani-kanilang tahanan. Nananatili na sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon at may mga ulat na may ilang lugar dito sa Negros Occidental na amoy ang asupre mula sa bulkan. Gaya na lamang sa Bago City dahilan para suspindihin muna ang face-to-face classes ng ilang paaralan. At bilang bahagi ng ginagawang paghahanda ng Office of the Civil Defense Region 6, maglilibot ito sa iba't ibang lungsod ng probinsya upang masubok at tingnan ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng evacuation, lalo na ang mga lugar na direktang maapektuhan sa posibilidad ng pagsabog ng kanlaon. Bukod sa paglikas, titingnan din ng ahensya ang general response na gagawin ng mga LGU kaugnay pa rin dito. Ayon sa OCD6, ngayong araw ay pupuntahan nila ang Bago City para isagawa ang nasabing simulation exercise. Bukod dito, inihahanda na rin ng ahensya ang magiging evacuation site ng 14 na LGU na direktang maaapektuhan sa posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Aga sakaling pumutok o magkaroon ng pagsabog mula sa Bulkang Kanlaon, ang plano ng OCD6 at ng mga ahensya at lokal na pamahalaan, ang mga apektadong residente at pamilya ay pansamantalang dadalhin sa Panaad Sports Complex sa Bacolod City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Ipinahayag ng Israel's military chief na ang maigting na airstrikes nito sa Lebanon ay bilang paghahanda sa isang posibleng ground operation ng Israeli forces laban sa Hezbollah militants. Bunsod nito, nagpupumahog ang mga bansang pigilan ang nakaambang all-out war. Noong September 25, nang palawigin ng Israel ang airstrikes nito sa Lebanon. Batay sa Health Minister ng Lebanon, 51 tao ang nasawi bunsod nito at 223 naman ang nasugatan. Nakita sa tapat ng VIP complex ng Kuala Lumpur International Airport o KLIA sa Malaysia ang isang sinkhole. May lapad itong 5 meters at lalim na 1 meter. Ayon sa Works Ministry, malapit ang isang sewage manhole ng KLIA sa butas, kaya pinaghihinala ang isang pumutok na sewage pipe ang dahilan nito. Accessible pa rin naman ang kalsada sa mga motorista, subalit nagpatupad na ng traffic management plan sa lugar. Pansamantalang magkakaroon ng ikalawang buwan o second moon ang Earth ayon sa mga scientists. Mabibihag ng gravitational pull ng Earth ang isang maliit na asteroid at saglit na magiging mini-moon. Tinatayang mangyayari ito sa September 29 at mananatili ang space visitor ng ilang buwan. Gayunman, makikita lamang ang mini-moon sa pamamagitan ng professional telescope dahil sobrang liit at dilim nito. At sa atin pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 2 na nagsasabi, "Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Gaya ng hamog sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin." At yan ang mga balita
balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.